mga kababayan, eto, umpisahan na agad natin etong ating talakayan. Dito po sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan, sinoplak ng matindi ni Franz Castro, eto pong si Sara Duterte. Dahil nga kung matatandaan nyo, nagkaroon kasi ng press con, etong si Sara press con or interview mga kababayan, etong si Sara habang ginaganap yung hearing at yung hearing patungkol po doon sa paggamit na ng kanyang opisina ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon mga kababayan, eto basahin natin, ito nakita nating balita galing po sa News 5. Sabi po kasi dito, wag siyang ipokrita. Yan yung sabi nitong si Franz Castro. So ngayon, sabi dito mga kababayan, ito ang naging banat ni Teacher Representative Franz Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nadadamay na ang mga tauhan niya dahil sa umano'y mga pag-uusig sa kanya ng Kamara. Ani niya, hindi dapat sisihin ni Duterte ang Kamara dahil siya naman ang orihinal na pinapasalang sa pagdinig pero hindi umano siya dumadalo. Iniimbestigahan ng Kamara ang paggasta ng milyon-milyong pisong confidential funds ng Department of Education, DepEd at ng Office of the Vice President OVP noong 2022 at 2023. Dahil mga kababayan, kung makikita nyo, ito kasi yung sabi ni Sara dyan. Ang mga kasama ko sa OVP, kung makikita ninyo, kawawang-kawawa sila sa pagpo-prosecute or pag-persecute sa akin, sa paghahabol sa akin, sa paninira ng aking pangalan, nadadamay ang kanilang trabaho, pati ang kanilang pangalan. Yan po yung sabi ni Sara. Ngayon, sabi dito ni Franz Castro, kasalanan niya yan. Wag niya kaming sisihin dahil ginusto niya yan. Ang mga staff niya, yung isa lang, siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take out. So wag siyang ipokrita. Yan yung sabi ni Franz Castro. Dahil nga mga kababayan, ito naman yung problema dito. Kung titingnan po natin, kung talagang walang ginasta si Sara sa, or kung hindi niya dinala, mga kababayan, yung pera ng mamamayan sa hindi maganda, or kung hindi nila ibinulsa sa madalit salita, madaling ipaliwanag yan eh. Hindi na kailangan ni Sarang yung takasan ng takasan, iwasan ng iwasan. Ang tanong kung paano ginasta ang pera ng mamamayan. Kung dinala nila sa maganda yan, madaling ipaliwanag yan. Pero kung ibinulsa yan mga kababayan, mahirap po talagang ipaliwanag yan at tatakasan lamang po nila ng tatakasan at iiwasan nila ng iiwasan ang tanong ng taong bayan kung paano nila nilustay ang pera ng mamamayan. Dito kasi sa ginagawa ni Sarang to, kung siya ang humaharap, hindi na sana matatanong yung kanya mga empleyado at siya na ang sasagot nung mga katanungan na itinatanong ngayon sa kanya mga empleyado kung siya ay may lakas ng loob na harapin mga kababayan ang Kamara. Kaso nga lang patuloy pa rin pong iniiwasan at tinatakasan ni Sara Duterte yung pananagutan niya na dapat sagutin ang tanong ng mamamayan kung paano nilustay ang pera ng taong bayan ng kanyang opisina at ng isang departamento ng ating gobyerno na hinawakan po niya. Ano po? So ngayon, mga kababayan, punta tayo dito sa isang topic na nakita natin na kung saan mga kababayan, eto pong si Lopez, mismong inamin mga kababayan, yung instruction sa kanya nitong si Sara Duterte patungkol po sa pagre-resign or sa pilitang pagre-resign mga kababayan nitong si Mercado, nitong si Yusek Mercado. Dahil kung matatandaan nyo, di ba naikwento nitong si Yusek Mercado na sa pilitan siya na pinagre-resign ng departamento ng DepEd mga kababayan sa pamumuno nitong si Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin etong video na nakita po natin na kung saan lantaran pong inamin, sabi pa nga dito, Zulesca Lopez umamin na inutusan ni VP Sara Duterte na ipag-resign ang mga dating opisyal ng DepEd at kabilang po doon etong si Yusek Mercado. Ano po, anyway, eto i-play na po natin. She was asked to allow this negotiated procurement of the Department Computerization Program budget. And she refused. And after some time, you asked her to resign. Yan. The reason why you asked her to resign is because she refused to conform to the negotiated procurement of the department's computerization program.
Can you please enlighten us on this? Ayan. Your Honor, Mr. Chair, I was instructed by the Vice President to call Yusek Mercado and tell her that the principal has lost her trust and confidence in Sabi her. niyo po kanina, hindi po kayo nakikialam sa DepEd, di po ba? Kasi mga kababayan, tingnan nyo ang iginigit kasi nitong si Zuleskang ito, nitong si Lopez na ito, hindi siya nakikialam sa kalakaran dyan po sa DepEd. Kaya wala daw siyang alam mga kababayan. Pero kung titingnan po nating mabuti, sinasabi niya dito na may instruction siya na nakuha dito kay Sara Duterte na pinagre-resign. Etong si Yusek Mercado mga kababayan. Dahil nga sa di umano nawawalan na daw ng tiwala yung mga principal daw mga kababayan dito kay Mercado. At ang isa pa dito, ang nakikitang hinala dito mga kababayan na kaya etong si Yusek Mercado ay pinagre-resign dahil hindi po ito sumasang-ayon dun po sa mga ginagawang hindi maganda mga kababayan nitong sina Sara Duterte. Ano po at saka nitong sina Lopez. Ngayon mga kababayan, maliwanag naman na ibig sabihin etong si Lopez talaga ay nauutusan nitong si Sara Duterte para tanggalin mga kababayan or para ipag-resign etong mga dating empleyado ng DepEd. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Ay wala pa ng In this boses. case, ginagawa ko po lang yung trabaho ko because the Vice President was also the Secretary of Education. And in that instance, she said that I was to be the one to advise Ma'am Gloria that the principal has already lost her trust and confidence in Ms. Mercado for certain reasons, and that it cannot be Mr. Poa who will handle it because to prevent friction among senior officials in the Department of Education. That the thought being, if it were Mr. Poa who will be the one to say that to Ma'am Gloria, it might create unnecessary friction in the working relationship of the senior officials of the Department of Education, Your Honor. But And at least, Attorney Zulaika, you confirm that you were the one who asked Yusek Mercado to resign. Yes, from I was DepEd. instructed by the Vice President to do so. In your capacity as a lawyer, Attorney Zulaika, do you believe that you have a legal basis to do that? Your Honor, Yes or no, Attorney? yes, I had legal basis to do that. Why? Because, Your Your Honor, office is with the OVP, and the person you're asking to resign is with the DepEd. Your Honor, Because if you I will am be claiming that you have the Tatandaan nyo ang opisina nitong si Lopez mga kababayan, ayon po dito sa ating hinihimay na ito, ay nasa OVP. Tapos po yung sinasabihan niya na mag-resign ay nasa DepEd. Ngayon, ang tinatanong po dito, kung may legal basis ba mga kababayan yung ginawa nitong si Lopez na ipag-resign etong isang undersecretary na nasa DepEd mga kababayan, ganun na yung kanyang opisina ay nasa OVP. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. legal basis to do that, then the people in the DepEd has the legal basis also to meddle in the operation and separation of employees of the OVP. Your Honor, Mr. Chair, for the record, this is an isolated incident. It was an instruction given to me by my principal, and at the same time, my principal was also the Secretary of Education. Ibig sabihin, yung tinutukoy dito si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, mga kababayan, yung kanyang amo sa Office of the Vice President. Ngayon, yung tinutukoy niya dito na Secretary of Education, mga kababayan, ay etong si Sara Duterte din. So, ibig sabihin talaga, galing kay Sara yung utos na ipag-resign. Etong si Yusek Mercado, mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, eto, nabanggit din naman ito ni Yusek Mercado bago niya ilabas yung 9 envelope, mga kababayan, na naglalaman ng 50,000 by each. Mga kababayan, na nagkakahalaga ng nasa 450,000. Nasuhol galing po dito kina Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, ang isa sa nakwento ni Yusek Mercado ay pinilit siyang mag-resign.
Kumbaga, yung ginawa sa kanya, mga kababayan, pinipilit siyang mag-resign. Ngayon, syempre, kung magre-resign siya, mga kababayan, may makukuha siya ng mga benefits. Kung tatanggalin naman siya or mawawala siya sa trabaho, wala mga kababayan siya makukuha. Yung mga separation pay. Ngayon, kung titingnan po natin, pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Maliwanag dito na sinasabi nitong si Lopez na galing kay Sara yung utos na tanggalin or ipag-resign yung mga dating opisyalis ng DepEd. Pagkatapos nilang suhulan, pagkatapos nilang abutan ng mga envelope, unti-unti nilang pinagre-resign. Katulad nitong si Yusek Mercado. Anyway, pagpatuloy pa natin. So it was a task that I simply did, which was to advise Ms. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Pagpatuloy pa natin. Mercado that given that the principal, to advise her that the principal has lost her trust and confidence in her, and then to please submit a letter of resignation. Di ba? That was a task I had to do. I did, Your Honor. Ginawa ko lang po Will yung you trabaho ko. welcome Attorney Sulaika, the DepEd official, coming into the office of the Vice President, meddling on the operation of the OVP? Would you welcome that? Oh, wala. Yes or no? I believe no. Again, Your Honor, Mr. Chair, it was really an isolated incident where I was instructed by the Vice President, who was also the Secretary. Kasi kung tutusin, mga kababayan, eto kasing si Lopez wala tong karapatan na pilitin, mga kababayan, na mag-resign or utusan na mag-resign etong sina Yusek Mercado kasi nga unang-una hindi naman siya part ng DepEd at siya po ay part ng opisina ng OBP. Nagkataon lang na yung Vice Presidente ang sekretarya ng DepEd, mga kababayan. Dapat ang ginawa dito ni Sara, ang inutusan niya na magsabi dito po kay Yusek Mercado, mga kababayan, ay opisyalis din ng DepEd na under niya. Hindi yung kanyang empleyado sa OBP, mga kababayan, yung uutusan niya na makialam dun po sa DepEd at sabihin dito kay Yusek Mercado na mag-resign. Yun po yung mali kasi dyan, mga kababayan, ng opisina mo, nasa OBP, tapos yung pipilitin mo mag-resign or ipagre-resign mo, ay nasa DepEd. Kahit dun, mga kababayan, kung titingnan natin, kung sisilipin natin, talagang maling-mali. Ano po, dahil hindi naman siya part ng DepEd para ipag-resign itong mga dating opisyalis ng DepEd. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Secretary of Education during that time. Attorney, please enlighten us. Walk us through. Kwento niyo po sa amin. Paano po nangyari itong pagkikita ninyo at pag-uusap ninyo ni Yusek Mercado? I was instructed first by the Vice President to call on Mr. Mercado. Kailan po yan? Ay, hindi ko na po maalala. At least the year and the month. I think last year, Your Honor. Last year, this is 2023. Anong buwan ho ba ito? I am sorry, Your Honor, I cannot anymore recall. But it First was not quarter, this year. second quarter? I cannot anymore recall. You Your should Honor. have remembered this because you are asking a high-ranking DepEd official to resign. Tama. This is something which is very remarkable. Your Honor, Mr. Chair, it was, Please continue. thank you. It was really a task that was given to me, which I performed. Yes, but please walk us through. Paano, kailan nangyari po itong pag-uusap niyong ito ni Yusek Mercado? Hindi ko na po maalala yung time, ma'am. Or yung buwan o yung period. Saan po kayo nag-usap? Pinatawag po namin siya sa Office of the Vice President Central Office. And then, did you personally call her? No, Your Honor. So who called Yusek Mercado? Mr. Lemuel Ortonio, I understand. Mr. Lemuel Ortonio. And then, what happened? Then she came to the office, Your Honor, and then we sat with her and then told her When you about- said we, who are among those
Mr. who Lemuel talked with him? Ortonio. The three of you. Yes. Just the three of you. That is correct. And how did the conversation start? Sinabi po namin sa kanya na the reason that she's called there, and then we told her that we were instructed, we were operating on the instruction of the Vice President, who was also the Secretary of Education that time. We told her that the principal has lost her trust and confidence sa kanya, and for Tama yan. Tama itong sabi ni Ma'am Elsie Padrinos. Walang legal process. Pwedeng i-complaint din BP for undue dismissal ng empleyado. Yes, kasi mga kababayan, ito hindi kasi basta-basta yung inutusan nilang mag-resign ng na undersecretary ng DepEd. Yung inutusan nilang mag-resign, mga kababayan, ay isang empleyado na may mataas na posisyon sa departamento ng DepEd. At yung nag-uutos pa na mag-resign, mga kababayan, ay hindi naman part ng DepEd. Kumbaga, mga kababayan, parang ganito yan Saglip na si Sara, yung magsasabi dito kay Undersecretary Mercado na mag-resign ka na, mamili ka, tatanggalin kita, o magre-resign ka. Dapat si Sara, mga kababayan, na magsasabi niyan, hindi yung kanyang empleyado, sa Office of the Vice President, sa opisina ng Vice Presidente. Dapat mismong si Sara, mga kababayan, hindi dapat makikialam etong sina Lopez na ito, mga kababayan. Kasi nga, kung makikita nyo, di ba, nung tinatanong etong si Lopez, kung may alam ba ito dun sa mga resibo, mga kababayan, at dun sa iba pa na mga nangyayari, dyan po sa OBP, at dito sa DepEd, sinasabi niya, mga kababayan, na wala siyang alam sa DepEd kasi hindi naman siya nakikialam sa departamento ng DepEd. Pero kung titingnan po natin sa part na ito, mga kababayan, na siya yung nagsabi kay Yusek Mercado na mag-resign. Doon pa lang nakialam na siya kahit pasabihin na inutusan siya nitong si Sara Duterte na sabihin kay Mercado na mag-resign, sala pa rin yun, mga kababayan, kasi hindi po dumaan sa due process. At yung nagpaparesign kay Mercado, mga kababayan, sa departamento ng DepEd ay hindi naman part ng DepEd. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Would you know, Attorney Zulaika, kung gaano na katagal na nagtratrabaho si Yusek Mercado sa DepEd when this incident happened? I would assume, Your Honor, that she has been working with the government for quite some time. Like 40 years? 30 years? 40. Maybe, yes. And you will agree with me that this is a very serious thing, asking somebody to resign, somebody who has rendered service in the government for more than 30 years already. Tama po ba? Your Honor, Mr. Chair, this is not to also belittle the credentials of Yusek Mercado. It is not. But the reason that Pero in fairness, mga kababayan, maganda si Lopez. May itsura si Lopez. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. I was instructed to tell her that the principal has lost her trust and confidence in her already, Your Honor. So, yun lang po yung sinabi ko at yun lang Attorney, po you are a lawyer. Kaya nga, It is fundamental upon us to follow due process. Did you accord Yusek Mercado the fundamental right to due process? I told her the reasons why, Your Honor. Yes, did you give her ample opportunity to explain her side? Yes, Yusek Mercado explained, but I told her that I was not the person that she was to talk to because I am not part of DepEd. I told her to take these concerns to the Chief of Staff or the Office of the Secretary in the Department of Education. Medyo unfair po yan, Attorney Zulaika. When you will be advising Yusek Mercado that she has to tender her courtesy resignation, you will be claiming that that is an instruction coming from your principal. And now that Attorney Zulaika is trying to explain herself, Yusek Mercado is trying to explain herself, you will be telling her that you do not belong to DepEd.
I Tama. listened to her, Your Honor. I did. Kaya nga dapat ang magsasabi noon, mga kababayan, si Sara Duterte kasi siya yung sekretary ng DepEd. Hindi itong si Lopez kasi hindi naman siya part ng DepEd, mga kababayan. Parang ang nangyari kasi dito, yung nagsabi na mag-resign ka na dito kay Yusek Mercado, since hindi siya part ng DepEd, mga kababayan, masasabi natin na hindi dumaan niya sa due process. Ano po, na kung saan, mga kababayan, dapat nga si Sara ang magsasabi mismo dito kay Yusek Mercado na mag-resign ka na. Kasi si Sara, yung sekretarya ng DepEd noong mga panahon na yan. Ano po, na kung saan nag-resign, etong si Yusek Mercado. Ngayon, mga kababayan, ang hindi kasi maintindihan dito ng lahat, ano ang pakialam, kahit pasabihin na napag-utusan siya ni Sara, ano ang pakialam, mga kababayan, nitong si Lopez sa trabaho ni Mercado? Yan po kasi, mga kababayan, yung ano dyan. Yung pinagtataka ng marami nating kababayan. Bakit sinasabi na hindi daw dumaan sa due process? Kasi nga, yung pumipilit na mag-resign itong si Yusek Mercado ay hindi naman taga DepEd. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. I listened to her, but at the end of the day, I cannot make that decision because I am not with the Department of Education. Of course, you understand the theory of constructive dismissal. Do you? Abogado pa man din. You do. Because we are lawyers. Ba't yung mga kababayan, ito napapansin ko lang hindi ko naman po nila lahat. Ba't yung mga sumusuporta sa mga Duterte na abogado, parang hindi sila abogadong umistyle. Mga kababayan, tulad nito, hindi nila alam na sala yung ginawa nila kasi hindi dumaan sa due process, lalo na at hindi naman part ng DepEd yung nakikialam at nagsasabi doon sa isang empleyado ng DepEd na mag-resign. Alam nyo, sa totoo lang hindi sa amin namaliit ko, mga kababayan. Napakalaki na respeto natin sa mga abogado. Pero yung mga sumusuporta dito kay Digong, katulad, mga kababayan, itong mga to, yung mga nagiging kasamahan ni Sara, parang hindi sila mga abogado kung mag-style. Kung lalo na sa pananalita, mga kababayan, di nila maipaliwanag ng ayos kung bakit siya nakialam. Kahit pa sabing inutusan siya ni Sara, hindi niya maipaliwanag ng ayos kung dumaan ba sa due process yung ginawa nila na pinagre-resign nila ng sapilitan etong si Yusek Mercado. So ibig sabihin, tama yung ikinikwento ni Yusek Mercado nung naimbitahan siya isang beses dyan po sa kamera, mga kababayan, at nung ipinapakita niya yung envelope na isinuhol po sa kanya. So ibig sabihin, tama nga yung kinikwento ni Yusek Mercado na pinilit siyang mag-resign. At kinausap siya nitong si Lopez, mga kababayan, at saka may binabanggit pang paharda. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ibig sabihin, mga kababayan, sa madalit salita, yung instruction kung bakit nag-resign etong si Yusek Mercado, mga kababayan, bukod sa inutusan, etong si Lopez ay talagang galing kay Sara Duterte. Mga kababayan, natanggalin yung mga dating opisyales ng DepEd at ang inutusan niya ay hindi taga DepEd kung hindi mga tauhan niya sa OBP na wala namang kinalaman sa DepEd.